Hello everyone and good morning to all. So ngayon, ako nga pala si Ginoong Dotelius ang magbabahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa measures of relative positions. Hindi lang ako ang magbabahagi sa parte nito, kundi pati na din si Binibining Rose Michels na kung saan siya din ang magtatalakay tungkol sa percentiles, decils, and quartiles. So, measures of relative positions. The measures of the position are used to locate the relative positions of the specific data of value in relations to the race of the data. The most of popular measures of the positions are standard score or z-score, percentile and decile, and quartiles. Sa pamamagitan daw ng mga measure ng relative position tulad ng z-score, percentile at decile at quartiles, maaari nating masuri kung gaano kahalaga o kakaiba ang isang data point kumpara sa iba. Ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon na kung saan ito ay nakatayo sa buong dataset. Kumbaga ito ay maaring nagsasabi sa atin na kung gaano kahalaga o kakaiba ang isang estudyante sa klase batay sa kanilang marka o performance. Standard score or z-score. A z-score, also called a standard score, give an idea on how far from the mean a data point is. Technically, it is a measure of how many standard deviations below or above the population means rule score is. Ibig sabihin daw, sa z-score, tinitignan natin kung gaano kalayo ang isang numero mula sa karaniwang average o dataset gamit ang standard deviation. Kung positibo ang z-score, mas mataas ito kaysa sa average at kung negatibo, mas mababa. Halimbawa, kung ang z-score ay isang marka sa pagsusulit ay +1, ibig sabihin nito ay isang grado itong mas mataas kaysa sa average na klase. Ganito natin sinusukat ang pagkakaiba ng bawat resulta mula sa karamihan. It can be placed a normal distributions of score. A z-score range from -3 standard deviation, which would fall to the far left of the normal distribution of score, up to 3+ standard deviation, which would fall to the far right of the normal distributions of score. Sa normal distribution curve daw, ang z-score ay nagpapakita kung gaano kalayo ang isang data point mula sa average na dataset. Kapag ang z-score ay negatibo, malapit ito sa kaliwa ng curve, habang kung ang positibo, malapit ito sa kanan. Halimbawa, kung ang z-score ay -3, ito ay kumakatawan sa mga puntos na napakalayo sa kaliwa. At kung ang +3 naman ay malapit ito sa kanan, ito ay napapakita kung gaano kalayo ang isang data point mula sa average na dataset sa normal na distribution curve. In order to use the z-score, you need to know the mean and also the population standard deviation. Z-score are a way to compare the result. A normal populations is defined as. Okay, sa pamamagitan daw ng z-score, kailangan malaman ang average or mean at ang standard deviations ng populations. Ito ay isang paraan upang ihambing ang mga resulta ng isang normal na populations. So, it's defined as for population and sample. For example, a student scored 65 in calculus test that had a mean of 50 and standard deviations of 10. She scored 30 in history test with a mean of 25 standards deviations of 5. Compare the relative positions and the two tests. First, find the z-score for calculus for history. So, para maikumpara ang relative position ng estudyante sa dalawang test, gagamitin natin yung formula na ito. So, ito yung ginamit kong formula, where x is the score of the student, is the mean of the test score, at ito naman is the standard deviations of the test score. So ngayon, uunahin natin kalkulahin ang calculus test. So dito sa calculus test, yung score nito is 65, yung mean is 50, and the standard deviations naman ay 10. So
kailangan lang natin i-substitute yung formula na ibinigay. So ito na. So 56 minus 50 equals 15. So pag dito naman kailangan lang natin i-divide para makuha natin yung 1.5. So dito naman tayo sa history. So kagaya lang din natin ginawa kung paano natin kinalculate yung calculus, ganoon din sa history. So ang score dito sa history is 30, yung main is 25, standard deviation naman is 5. So i-substitute lang din natin yung values ng formula. So 30 minus 25 equals 5. So 5 divided by 5 equals na to. Okay. 5 divided by 5 so equals 1. Ngayon, tignan natin ang z-score. Para sa calculus test, ang z-score ay 1.5. Para naman sa history test, ang z-score ay 1. Ang z-score ay nagpapakita kung gaano kakalayo o kalapit ang isang score mula sa average or mean distribution. Kapag mas mataas ang z-score, mas mataas din ang score kumpara sa average. Kaya ang mas mataas na z-score ay nagpapakita ng mas mahusay na performance. Sa ating kaso, ang z-score ay z-score na 1.5 para sa calculus test ay mas mataas kaysa sa z-score na 1 para sa history test. Ibig sabihin, ang z-score na estudyante sa calculus test ay 1.5 na standard deviation pataas mula sa mean ng distribution ng mga score sa calculus test. Okay. Samantala, ang score naman sa history test ay 1 standard deviation pataas mula sa mean ng mga score sa history test. Kaya, mas maganda ang performance ng estudyante sa calculus test kumpara sa history test base sa kanilang mga z-score.